Magandang araw sa ating lahat at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 3 ng Usapan Kay, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Simulan natin ang ating programa sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mapagmahal at mahabaging Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon, dala ang aming mga panalangin para sa aming mga kapatid na may sakit at sa mga pinanghihinaan ng katawan. Ipadama mo sa kanila ang iyong mapagpagaling na presensya. Palakasin mo ang kanilang kalooban at pag-alabin mo sa kanilang puso ang pag-asa na mula sa iyo. Yakapin mo sila ng iyong walang hanggang pag-ibig. Alawin mo sila sa gitna ng takot at pag-aalinlangan at bigyan mo sila ng kapayapaang nagmumula sa pananalig na ang kamatayan ay hindi wakas, kundi pintuan tungo sa buhay na walang hanggan. Mahal na Biring Maria, ina ng awa, samahan mo sila sa oras ng karamdaman at kamatayan. San Jose, patron ng mga naghihingalo, ipanalangin mo sila sa kanilang huling sandali. Lahat ng mga banal sa langit, ipanalangin ninyo kami. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen, amen. Oh, magandang araw sa ating mga kalakbay. Magandang araw, Juan Paulo. Magandang araw, Father Paul. Oh, Yes, magandang last time araw. hindi ka namin Magandang, nakasama, ha? Oo. Oo nga eh. Medyo Oo. magandang busy araw sa tayo. lahat. Magandang Hello, araw, Sister Sister. Marisa. Na-miss ko yung Oo. ating isang episode. Mga Father, Oo. na-miss ka namin. Na-miss ka namin. Napakaganda ng aming topic, no? Pero Oo ngayon, nga. pag-usapan natin isang sakramento ulit ng ating simbahan. Kung dati, pinag-usapan natin ang sakramento ng binyag, ngayon, pag-uusapan natin ang sakramento ng anointing of the sick. Ano nga ba ito sa Tagalog? Pagpapahid Sakramento ng ng papahid ng langis. langis. No? Pagpapahid ng langis sa may sakit, no? Bakit nga ba natin pinag-uusapan tong sakramento at bakit siya naging sakramento? So, unahin natin. Kasi ako, naalala ko lang kasi dahil ako ay naging chaplain, no? Naging Director of Pastoral Services din, naging mahalagang bagay itong sakramento ng pagpapahid ng langis sa may sakit, no? Pero bakit nga ba ito naging sakramento? Yun ang pag-uusapan natin ngayon, ngayong ang ating episode ngayon, ang sakramento ng pagpapahid ng langis sa may sakit. Siguro unahin natin, Father Paul, no? Bakit nga ba ito sakramento at ano bang ibig sabihin ng sakramento? Ito yung mga signs, no, natin na kung saan nagbibigay ng biyaya or grasya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng simbahan, no? At sa palagay ko, napakaganda nung pitong sakramento kasi all throughout ng buhay ng tao ay inaalalayan, no, Mhm. tayo sa ating buhay pananampalataya. Mhm. Nung isang episode natin na pag-usapan natin yung binyag, no, which is ito yung pinakaunang sakramento na Mhm. natatanggap ng isang Kristiyano, at ito usually ginagawa natin sa kabataan, o di kaya naman later on yung mga adults, no? Pero meron din tayong sakramento na sa palagay ko kailangan din natin sa mga panahong tayo ay may mga karamdaman, no? Kaya nga meron tayo nitong anointing of the sick. No, Mhm. basically Mhm. doon sa pangalan pa lang niya na anointing of the sick, no, ito ay para sa mga may May sakit, sakit. Mhm. Oo. o Pero may matinding karamdaman. Oo, pero ito tinatawag din ng sakramento ng kagalingan, no? Sacrament of healing, no? Kasabay Healing, niya yung sacrament of confession. confession o Yeah. penance, no? Sister, bakit nga ba tinatawag na kagalingan, sakramento ng kagalingan, at bakit siya kumbaga nilalagay doon sa grupo ng sakramento ng kagalingan kasama ng pagpapatawad, no? Sakramento ng pagpapatawad. Kasi ang focus ng Sacrament of the Anointing of the Sick is healing. Mhm. No, para sa kagalingan at para sa ikabubuti ng for the spiritual being of the person. Kaya ang tawag sa kanya ay sacrament of healing na magbibigay ng kagalingan sa
unang-una spiritual, pero at the same time sa physical din. Ngayon, sabi mo nga, Father, yung sacrament ng kumpisal, you mentioned earlier, ay healing din. Hindi healing ng pangangatawan, kundi healing ng kaluluwa. Kaya, Kaya silang dalawa, yung kumpisal na ito at anointing of the sick, yung pagpapahid na langis, ay magkasama sila dahil may pagpapatawad din na ginagawad, no, na doon sa mga kasalanan natin. Kasi maalala natin doon sa ginagawa ng ating Panginoon, no, doon sa sabi nila, bakit itong may sakit na ito, bakit niya pinatawad ng kasalanan? Hindi naman yun ang hinihingi ng tao may sakit, di ba? Yung pagpapagaling niya ng may sakit, sasabihin niya, your sins are forgiven, no? Yung mga kasalanan mo ay pinapatawad na. Teka muna, bakit yun ang pinapatawad niya? Di ba may sakit nga yung tao? Kasi siguro ang kahulugan ng ating Panginoon kaya siya ay nagpapagaling ay hindi lamang doon sa kagalingan ng physical na katawan, kundi doon sa kanyang spiritual na pangangatawan din, ano, dahil hindi lang dapat tayo nakafocus doon sa katawan, no, sa material na bagay, kundi doon mas maganda sa spiritual. Maganda din pag-aralan din natin itong kasaysayan ng sakramento ng pag-asa na ito, na sakramento ng pagpapahid ng langis. Brother Juan Paulo, ikaw ba alam mo itong kasaysayan na ito? No, ang kasaysayan nito nag-ugat yung sakramentong ito, no, ay nag-ugat na matagpuan ito sa sulat ni Saint James or Santiago, na tawag natin. At ang nakasulat doon, kapag may sakit sa inyo, ipatawag niya ang mga pinuno ng simbahan upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Ang ganda kasi noon dahil sa mga unang mga pahayag na iyan, minsan yung mga may sakit na Kristiyano dati, hindi sila, kumbaga, nagpupunta sila sa doktor, no? Kasi sabi niya, pag may sakit, tawagin ang mga matatanda, no? Tawagin ang mga pinuno ng simbahan, yung mga presbyters noon, mga panahon na iyon. At sila yung magpapahid ng langis. Kasi nakita nila na ang may sakit noon ay hindi lamang may sakit sa katawan, no? Sa physical na katawan, kundi may sakit din sa kalooban, no? Kasi yeah. minsan yun ang nakakalimutan din natin na minsan yung sakit natin ay sabi psychosomatic. Alam niyo yung Yeah. psychosomatic na. Yes. Yes. Siguro Nagmamanifest. itutuloy ni Father Paul yan dahil siya ay isang Ganon. counselor. Ikaw ako kaagad. Psychosomatic eh. Psychosomatic. Sige. Father Kasi Paul. kung minsan, actually parang may mga medical studies na rin naman na ginawa na yung iba nagmamanifest yung sakit physically, di ba? Or may mga physical sickness like may sakit sa puso, di ba? Na kung minsan madidiscover mo meron silang daladalang mga baggage. Meron ako na isang word narinig ko kay Master General sa kanyang homily sa Malta. No, ngayon ko lang narinig pero baka common sa atin yung hinanacations. So sabi baggage daw, tawag hinanacation. Parang mga occasions ng hinanakit, di ba? And I think kung minsan dala-dala natin yan, halimbawa, consciously or subconsciously nga sinasabi natin na nandyan lang kung minsan, no? Tapos biglang lumalabas, 'di ba? At hindi tayo aware na dala-dala natin, lumalabas physically. And in fact, meron din akong narinig, no, hindi siya nabasa kundi narinig na yung mga cancer, no, kung minsan it's also stress. 'Di ba? Na kung minsan yan yung may mga bukol-bukol o kung ano, lumalabas because of stress, no? O dahil yung stress basically mayroong mga hormonal imbalance, so kaya tayo ay kulang sa tulog, kulang sa kain, hindi natin napapangalaga ang mabuti yung katawan. So lahat connected talaga, yung mind, no, yung physical, emotional, spiritual. Yeah. Father, may add. Kasi sa psychology kasi, sinasabi nila na kung ano yung emotions natin, nararamdaman natin. Halimbawa, galit, hinanakit o takot, nagkakaroon ng effect sa body natin, na-align sa body natin. So, yun, kaya nagkakaroon ng nagkakaroon ng sakit. Kaya nga yung word na disease, this is
Yung pag Oh, inano mo this siya, is. oo, this is, no? Kasi merong mga hindi, parang yung mga hormones natin, yung mga glands natin, because of emotions, na-align yan sa body natin na nagmamanifest through Mm. sickness. Oo, kaya siguro yung mga hindi sa mga kalakbay natin, no, yung baka meron kayong mga ganyan din, no? Marami tayong hindi napapatawad, punong-puno ng galit, no? Yeah. Eh, Punong-puno ng kainggit, no? Yung Takot, yan. mga yung Takot. mga takot, hindi ba? Magmamanifest sa pag-aalala, yung mga worries pag-aalala. natin. Oo, Oo. kaya sinasabi kahit sa mga may sakit wag niyo masyadong alalahanin din yung mga bagay na Yeah. yan. At minsan sinasabi din yung laughter is the best medicine. Alam niyo ba yun? Yes. Yes. Kasi minsan din, you need to let go of things that bothers you, no? Let go. Kaya siguro isa sa mga sakramento na maganda rin ito, no, na sinasabi ng ating Panginoon, hindi, wag ka lang mag-focus no sa katawan mo. Baka may, hindi lang psychosomatic, minsan spiritual na bagay. Spiritual Kasi minsan, sickness. o spiritual sickness. Kasi, akaalala natin, hindi ka nagpapatawad dun sa kaaway mong ganyan, kagagawan naman niya, nagiging kasalanan din siya in a way. Kasi, at dun, merong connection doon sa sakit mo. Kaya siguro, doon sa mga milagro ng ating Panginoon, inuuna niya, napatawarin ang kanyang kasalanan. No? Patawarin din niya ang kanyang sarili. Kasi minsan nagpapatawa tayo, pero minsan nakakalimutan natin patawarin din ang ating mga sarili, hindi ba? Kaya Yes, magandang. Sige, tuloy mo. mayroong ganyang Father Dex, di ba? Halimbawa, meron yung mga nagkukumpisal sa atin. Nagtatanong Mm-mm. kung Mm. minsan tungkol dyan, no? Of course, lagi na lang tinatanong, talaga po bang napatawad yung aking kasalanan, di ba? Pero at the Mm. same time, meron silang sins na parang feel nila hindi napatawad. So Oo. kung minsan sinasabi ko sa kanila, baka naman napatawad ka na ng iba, no? Napatawad ka na ng Diyos, pero yung sarili mo hindi mo pa napapatawad. Yes. Naku. Yung parte yan ng healing, no, na ikaw Mm-mm. mismo ma-realize mo na you are loved, na that you are Mm-mm. forgiven. Diba? Nang sa Mm-mm. ganun, maka-move on ka. Oo. Ika. Tama. Oo, you need also to forgive your past, no? In order Yan, for isa you pa to move yan. sa Healing. future Yes. mo. Healing ng Kasi past or memories. Sealing of memories. memories. Oo, kasi minsan iniisip pa rin natin yung nangyari sa buhay natin na hindi tayo makawala, no? It's like our past defines us, no? Siguro mas maganda na makawala tayo doon sa pinanggagalingan natin na himutok sa ating dibdib, no? Kailangang makawala tayo para tayo ay makita natin ang magandang direksyon. Itutuloy lang natin itong sakramento dahil minsan father o sister, brother, no, na sinasabi pag itong sakramento na ito nakakatakot. Di ba? Pag may sakit Oo, ka, parang ayaw nila. Ayaw nilang magpa-anoint. di ba? Sasabihin nila kasi naging chaplain nga ako. Naku, yan na si Father, mamamatay na ako. Hindi ba? Yun ang nasa Pero, isip nila. Hindi, sige, sister. naalala ko kasi noon, meron akong sinabihan na, nakita ko na may sakit. Sabi ko, magtawag po kayo ng pare. Tapos sabi sa akin, si Sir hindi pa siya mamamatay. Pero sa Merong totoo lang, notion. Sige, feeling ko Juan yung Paulo. takot na yan, no, nanggaling yun sa tinatawag nila. Pag naririnig nila yung yung sacrament of anointing of the sick, parang naaano nila na, ito yung last rite na binibigay sa tao. Extreme No? Oo. unction. Extreme Extreme unction. Tawag Kaya unction. nila. tatakot kagad Unction. sila. Extreme Pero may unction. pinanggagalingan din naman yon, extreme unction na yun, di ba? Sister, ano nga ba itong extreme unction na yun? Kasi nga extreme unction, di ba? Ibig Oo. sabihin nun parang wala na siyang ah, Yun ang wala na pinakadulo na ng buhay lunas. niya. Parang yun na yung end of life. Oo. Kaya nga extreme. Kaya nga ang simbahan, binago niya yung pangalan. No? Mm-mm. Na itong sakramentong ito ay hindi lamang para dun sa malapit ng mamatay, pero dun sa mga may sakit, yung mga Oo. ooperahan, no? Oo. Kasi nagbibigay din to ng lakas Oo. no? Physically, in fact, I remember no, may mga sisters kami na dying na, tapos bibigyan ng last sacrament, ito nga, yung anointing of the sick. Aba, lumalakas. Mm. So may physical effect din itong anointing of the sick. Oo. Pero kasi dati, sister, ang mga panahon, siguro pre-Vatican, ang tawag dyan yung sa Holy Communion is viaticum. 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 As Father Paul, alam mo yung viaticum?
Oo, actually another ano rin yan, no? Siguro isa rin yan sa parang yung notion din natin. Kasi Mm. pabaong pagkain. Yan yung Mm. literal na term ng viaticum, pabaong pagkain para sa mga pupunta sa Via, kabilang yung way, di buhay, ba? Mag, di Yung ba? way Kaya kasi. via, magjo-journey. Journey, Magjo-journey, yes, di journey. kaya ba? even that, kuminsan, merong ganong notion, no? Kaya nga, yun Mm-mm. nga, napakaganda nung pagbabago. Dagdag ko lang kung hindi ako nagkakamali, para kasing kaya siya last right, no? During that time, parang once mo lang din siyang matatanggap, no? Kaya nga, parang nire-reserve talaga siya sa bandang Uli. huli, no? Pero Mm-mm. ngayon, binago yung konsepto niya, naging sacrament of healing, no? Kasi nga, it's possible na makarecover, no, yung mga binibigyan ng anointing of the sick. At the same time you feel like you want to have it, no, pwede siyang ibigay for as long as it's a life and death situation. Of course, magkakaroon ka ng major operation, di ba? O di kaya naman, yung iba talagang may sakit lang tapos lalapit lang. Of course, siyempre yung pare, hindi mo nang pwede i-deny yung sacrament, di ba? So, kapag lumapit sa'yo, then you give the Give anointing of also. the sick. Yan. Pero So, bakit yun. kail oh, sige, bakit pa pero bakit natin kailangan na magkaroon ng anointing of the sick? Bakit hindi na lang total pagpapatawad lang din naman o di bakit hindi na lang yung sakramento ng kumpisal? At kung magbibigay din naman ng komunyon, ay di magmisa na lang tayo. Pero bakit kailangan pa natin ang anointing of the sick? Sinong gusto sumagot? Paano? Hindi, Father, Mm. una-una, sabi nga natin for the sick. Paano kung hindi kaya ng tao na, Mhm. I mean to say na Pagkumpisal. Pagkumpisal. mangupisal. So, ibinibigay ito, no, for forgiveness also, no, for healing, itong sacraments na ito. Maganda Yeah, for kasi, oo. practical reasons din, Mm. no. Katulad Oo. ng sabi ni Sister, meron yung mga hindi na makapagsalita, di ba? Mm. Yeah. Kaya nga, Oo. yun, pwede siyang Oo. bigyan ng pagpapatawad through the sacrament. Oo. At saka ang sakramento ng anointing of the sick, parang pinapakita natin doon sa may sakit na hindi siya nag-iisa, no? Dahil ang sakramento ay parang isang simbolismo din ng simbahan na mula doon sa binyagan na tayo ay magkakaisang na isang simbahan hanggang sa kaduluduluhan ng buhay natin. O kaya kasi kapag 'di ba sister, father, no? O brother, kapag tayo ay masakit, feeling natin mag-isa tayo. Kasi pag nagkakasakit tayo, Yes. tayo lang nag-iisa, no? Tayo wala kahit doktor gagawin niya lang ang kanyang kayang gawin, pero kahit pamilya mo hindi ka matulungan eh. Pero Yeah. itong anointing of the sick, sinasabi dito, kasama mo ang simbahan. Kaya yung Simba. viaticum, yung binibigay sa atin na komunyon, kaya nga komunyon pa rin eh, in communion with the church, no? Hindi tayo pinababayaan ng hindi lang ng Diyos kundi ng simbahan. Kaisa pa rin natin na nagdarasal. Kaya makikita nyo, Father, Sister, no? Kapag tayo ay nagsisimba, nagmimisa din tayo, kasama yung mga pagpapagaling, no? For the healing of, no? Healing. For the healing of so and so. Kaya sinasama din natin sa pagdarasal natin yung mga may sakit. Siguro doon, Father, sige po, sister. meron lang akong Yeah, i-add. yeah, Kasi yeah. itong Oh, sacrament na to ay sabi nyo nga hindi ka nag-isa. So nagbibigay sa atin ng comfort, tama ng po. courage, and peace, no, in facing our illness. Kasi Mm-mm. na-assured ka na hindi ka nag-iisa, may karamay Mm-mm. ka. So nakakapagbigay sa atin to ng lakas Mm-mm. na harapin natin kung anumang sakit na pinagdaraanan ng tao. At May saka, dagdag ko lang din sige, po, sige, no, sige. na dahil sa anointing of the sick na to, bukod sa binibigyan tayo ng blessing nito, pinapaalala sa atin, no, na through the gospel reading na binabasa sa blessing, no, na si Jesus mismo ang pinanggagalingan ng kagalingan ng isang tao Mhm. na may O at sakit. oo, siya yung pinaka-doktor natin, no? Ang unang doktor Mm. na dahil tayo ay mga tayo kabilang sa simbahan ng ating Panginoon, siya mismo ang pagpapagaling din sa atin, no? Mm. Pagpapagaling hindi lang doon sa sakit natin, kundi yung sa takot, no? Yung Mm-mm. takot kasi pag nandun ka na sa bingit ng kamatayan, sabihin natin may sakit ka lang, Totoo. Yeah. yung takot kasi dati 'di ba tayo kapag tayo maganda yung pangangatawan natin, no? Maganda yung health natin. Wala tayong kinatatakutan, lahat kaya nating gawin. Pero oras sa tayo nagkakasakit, no? Hindi lang lagnat ganyan, no? O kaya yung hindi tayo makabangon,
at nanghihina tayo, may takot tayo eh. Yung I takot na, agree. di Yan. ba? Lalo siguro nangyari to, sister, nung pandemic, no? Pandemic. Pandemic. Oo. Lahat tayo takot, hindi natin alam kung saan nanggagaling ito, no? Kaya yung anointing of the sick, no, napakahalaga dahil alam natin na ang pinakadoktor natin na hindi lamang itong mga doktor na nakikita natin, kundi yung doktor natin ang ating Panginoon. Kasama natin ang Panginoon at ang simbahan. Sabi Siguro nga, He is the divine healer. divine healer, Jesus is the divine healer. divine physician, sister, no? Siguro dumako tayo dito sa ritual ng pagpapahid ng langis. Sisters, o siguro sino sasagot, no? Bakit nga ba langis ang pinapahid natin? Doon sa una-una, bago natin pumunta tayo dito sa bahagi ng rito na ito, bakit nga ba langis? Bakit hindi na lang tubig ang ginagawa natin sa rito o sa ritual ng pagpapahid ng langis? Father I Paul? think, yeah, Mm. so, kasi even during early times, di ba, parang may healing property talaga yung, Mhm. yung Oil. oil, di ba? Kahit sa atin, sa Pilipinas, di ba, yung coconut oil, di ba? Coconut Yes, Even yeah, yeah. this time, yung virgin coconut oil, no, sinasabing meron siyang healing properties, o kaya sa mga may sugat, di ba, mababasa natin yan even sa Old Testament, na yung mga may sugat, no, yung healing oil yung ginagamit, di ba? So, Mhm. meron siyang proven na healing properties, no? Kaya Mhm. yung oil yung pinaka parang material nung sakramento ng anointing of the sick. O Even sa pinapahid. anointing ng Sige. mga hari, no, noong Old Testament, di ba, ginagamit nga yung oil. Yung anointing of the kings. Anointing of the king sa oil. Mm. Ito naman, pinapahid naman itong langis. Saan ba ito pinapahid? Sa Pre-Vatican yata, saan ba ito pinapahid? So, I think meron pa rin Sa sa ulo, ulo, dito. Sa ulo, Sa doon sa kamay. kamay, sa paa. Sa paa. Oo. Pero ngayon, Or sa sometimes Vatican pati sa II, parte ng katawan. sa parte ng katawan, doon sa may sakit din, Oo. ano? Ngayon Sinasabi sa kasi Vatican II, binago na eh. Oo. Saan ba ngayon pinapahid, Father Paul? meron pa rin tayo sa forehead, di ba? Kapag dinasal natin yung blessing, no? And then pati dun Mm. sa palad. Bakit Sa nga ba, palm. Father? Bakit dito sa noo at sa mga kamay? Ano ang simbolismo noon? Well, I think kasi syempre yung head natin, ito yung pinaka ng katawan natin, no? And then yung sa kamay, sa palad natin. Although kung minsan parang hindi kung hindi available yung kamay, di ba? Kung minsan dito na lang o kaya kung saan. Oo, kung Lalo na sa saan? ospital kasi Oo. Mm-mm. may Bandage. dextrose, Mm-mm. di ba? Meron dextrose. O Mm-mm. namamaga, So, masakit. hindi naman talaga siya Oo. talaga pero palms ang Pero minsan nakakatakot yun kasi may ikwento ko lang kasi naging chaplain nga ako ulit, no? Yeah. Minsan kasi gumagalaw yung mga may sakit, ano? Kalado yung ginagano na CPR ba yung tawag doon? Oh my gosh, o parang Oo, tapos Nire-resuscitate. nire-resuscitate na tapos ikaw yung mag-anoint. Kasi ang anointing, 'di ba, para lamang ito sa mga buhay. Kaya pagpatay na hindi na, so kailangan mong i-anoint agad. So parang nakakatakot na ilalagay mo dito, no? So kamay parang nasa may yun, kamay niya. Gagawin mo. kaya nga. Pero pinapatong din pala ang kamay doon sa ritual. Yes. Bakit kailangan ipatong ang kamay? Sister, Well, siguro. Sige, yes, si Father yata. pero I think pagka pinapatong natin kamay, di ba, parang we are invoking the Holy Spirit, no? Yeah. Na dala yung banal na espiritu doon sa kapatid nating may sakit, no? So parte Mhm. siya. Or actually wala siyang prayer, di ba, parang silently Mhm, no, na mhm. pinapatong yung kamay, no, sa Oo, ulo. kasi ito yung isa sa mga simbolismo rin kasi natin na pagpatong ng ating mga kamay. At saka yung Espiritu Santo, ang pagpapagaling, no? Ang pagbubuo ng ating katawan, no? Kasi pag sinasabi kasi doon sa isa sa mga imahe, no, ng pagkakasakit, hindi maganda ang relasyon ng spiritual at ang material na bagay, kaya nagkakaroon ng hindi harmonious relationship. Harmonious. Yung Espiritu Santo, siya yung nagbubuo. Kaya natin hinihingi
yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Father, yun ding Yes po. yung laying of hands kasi, ibig sabihin yun that the power of God enters into the sick person through the mediation of the priest. Wow. So yung pag ganun ng Through Okay, this holy anointing. parang bang nagtatransfer yung kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng pare doon sa taong may sakit. Ang So ganda yun nun, ang ibig sabihin. May dagdag ko lang din po siguro yung pagkakaintindi ko siguro kung ba't pinapahid sa noo tsaka sa kamay, no? Kasi sa noo siguro dahil pag tumatanggap ka ng biyaya ng Diyos, nagsisimula rito, no? At kapag nagpahid ka naman ng oil dito sa kamay, sinasabi nga ng pari dito, at palayain ka niya sa lahat ng kasalanan mo, yung kamay, no, yung simbolismo ng yung open palms, no, meaning to say yung pagbitaw, no, pagbitaw ng kasalanan, pagbitaw ng sakit, no, hinahabilin mo na sa Panginoon. Sige po, Hindi, sige po. itutuloy ko lang yung sabi Sige po. ni Brother Pao. Yung sa ulo naman kasi symbolizes the need to know and follow Christ, yung sa head. Tama din po yun. At saka yung simbolismo din ng ulo, mind or nose, ito yung simbolismo kasi ng buong tao. No, kaya kunwari sinabi ng ating Panginoon at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa ulo na niya. Ibig sabihin, buong katawan 'yon. So para pag ina-anoint natin yung ulo, ina-anoint na natin yung buong katawan niya. Sa kamay naman, ito yung kasi nagre-reach out, no? Ito yung nagre-reach out. Ito yung unang, kumbaga, ito yung unang nakakahaplos ng mga, kaya siguro inuuna natin. Sa paa kasi, yun, yung doon naman yung paglalakad natin. So anyway, siguro. Yun. Parang yung prayer natin sa Dominican Blessing, Father Dex, napakaganda. Ay, Tama. yeah. Dito kasi hindi kami laging nag-anointing, lalo na nung winter, no? Kasi yung mga may sakit natutulog, baka daw magulat, maano pa sila, di ba? Hindi mo alam, baka maapektuhan sila. So ginagamit namin yung Dominican Blessing. Yung May God the Father bless us. Bless you. Eyes to see with, ears to hear with, hands to do the work of Ayun. God, Be. and mouth to preach. So parang holistic yung prayer natin. Tapos sa bandang huli, may the angel of peace watch over you. Super yun. And Ang ganda. although yung prayer natin kasi na yun, parang enlidio at last to the Lord's gift to the kingdom. Namamaalam na siya. Pero we're praying for the angel of peace. Ginagamit namin dasal dito ngayon. Pero saan naman sila? Maganda, Father. pero Nagagamit yung dasal natin. Yes. Pero emphasize pa rin natin ang itong sakramento na ito ay sa mga may sakit, hindi lang doon sa mamamatay na kasi nakakatakot din naman na darating yung pare, kahit ako sinasara yung pintuan dahil dumarating ako. And kaya Father, maganda din na ma-educate natin yung mga faithful, no? Na yung mga tao na itong sakramentong ito ay hindi lamang para doon sa mamamatay na, di ba? Yes, at saka Maturuan wag natin. lang doon sa puntong yon, no? Kasi actually, dito rin, experience ko din dito, biglang ipapatawag ka. Diba? Tapos nagmamadali sila. Siyempre, galing ka pa sa kung saan. Pag dumating ka, wala na, hindi na inabutan. So parang gusto mo sabihin, bakit kasi ngayon lang kayo? Tsaka iba yung yung trauma ng mga tao kasi parang morbid sa kanila yung sacrament na yan. Yan nga, dahil associated nga siya sa patay. Naku, dumating si Father. Kumamatay na. Huli na. Baka ikaw pa yung magsisigi nila, bakit namatay? Di ba? Pinabless nyo kasi. Pero maikwento ko lang din. Alam nyo, maganda rin yung experience ko na kapag nag-aano din ako, doon lang din sila namamahinga din. Kasi, ewan ko experience of Father Paul, kasi parang, kasi alam nyo, yung hirap na sila sa karamdaman nila. Pero yung dumating yung pare, dumating ako, doon sila nagpaalam. Kasi doon niya naramdaman, tingin ko po doon niya naramdaman yung katahimikan. Kasi yung hirap ng katawan na may sakit, no? Kasi hindi natin nararamdaman. Kapag malubhan na yung karamdaman natin at nasibingit na tayo, hindi kasi natin nakikita yan. Pero pag dumating yung pare, talagang nagiging at peace. Kaya nga may you rest in peace. Kasi nakikita natin na doon lang tayo nakakapagpahinga. Kaya siguro isa sa mga magandang halimbawa din na
natatatanggap natin yung sakramento ng itong pagpapahid ng langis ay nagiging restful, no? Nakakapagpahinga yung katawan, no? Kasi nga, Father, dudugtong ko, yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, isa sa epekto nito ay nagbibigay sa atin ng comfort and Tama. consolation and peace kasi nga, na-assured yung tao na hindi ka nag-iisa. Totoo Diba? yun. Totoo Yes, yun. naalala Totoo ko yun. lang, Father Dex. Ewan ko kung naaalala mo yung first time kang nag-anoint, di ba? Nung bagong pare, ako first time kong nag-anoint sa Quezon City pa. Hindi ko maalala ngayon kung lung center o heart center. Pero pinatawag ako, nagbiyahe ako ng isang oras. No pagdating ko, inanoint ko. Pero mukhang malubha na talaga. And then nung pauwi ako, nag-text sa akin na namatay na raw siya. No, namahinga na. And I felt so bad, no? Kasi parang bilang bagong pare, ideally, parang iniisip ko, pag inanoid ko to mabubuhay ito. Kaya pag Oo. inanoid ko to gagaling ito. Eh, biglang namatay. So, pag uwi ko nun sa kumbento, naalala ko, kinuwento ko doon sa may ibang pare. Kasi parang lungkot na lungkot talaga ako. Parang failure ako. Oo. Parang like a failure. Tapos, naalala ko sinabi ni Father Cansancio pa nga yata yun. Eh. Sabi niya, alam mo, sabi niya ganun, wag mong tignan na parang failure ka. No? Or hindi effective yung anointing of the sick. Actually, dahil doon sa ginawa mo, may isang kaluluwa kang napapunta sa langit, sabi niya. No, kasi Mm-mm. immediately sabi niya Oo. nakatanggap siya ng grasya and then bigla siyang binawian ng buhay, no. So, Mm-mm. medyo gumanda yung ano ko noon, no, yung ano yung loob ko. At the same time nagbago yung perception ko na unang-una syempre ang pagpapagaling hindi naman galing sa akin kundi galing sa Panginoon. And then pangalawa na yung mahalaga doon hindi naman yung physically na gumaling siya, no, pero spiritually, no, na meron siyang daladalang grasya na yun ang dadalhin niya papunta sa kabila. So yun yung Oo, lalo ngayon na ang mga tao, yung mga tao kasi minsan napapalayo sa simbahan at mm, itong sakramento lamang ng pagpapahid na langis, yun lang ang pagkakataon nila na mapalapit ulit sa simbahan. mm, Yung True. marinig nila yung pare, yung marinig nila na pinapatawad sila ng Panginoon, na tumanggap sila ng komunyon, doon lang nila naranasan. Kaya minsan nakikita yes. mo, naluluha sila kahit di sila nakapagsalita. Kasi yun na lang ang natatanging paraan na sakramento dahil hindi na sila makakapunta ng simbahan. Hindi na sila makakapagmisa, hindi na sila makakapagrosaryo kasi hindi na sila makapagsalita, hindi na nila marinig, no? Malabo na yung kanilang mga mata. Ito na lang ang pagkakataon nila na makakapakinig pa ako at makakapaglapit pa ako sa simbahan. Yun na lang. Kaya sinasabi nila, salamat. Kahit hindi mo naririnig sa kanila nagpapasalamat, nakikita mo sa kanilang mga mata at doon sila lumuluha. Siguro, Yeah. Yes. tungo tayo kay Juan Paulo, yung mga tanong siguro na mga praktikal. Ang dami kasi mga Wow, may praktikal na at mga questions. tanong. O Pero mga madali, online. may Sige, Juan dagdag ko Paulo, lang, no, may yung ano, dadagdag yung yata si Juan kwento ni Paulo. Father kanina, nagdagdagan ko lang yun, no. May iba kasi na yung sakramento ng anointing of the sick, inaantay nila, no, ito bago sila Mm-mm. mamayapa talaga. May iba Mm-mm. naman na ito yung parang kumbaga dahil last rite na nga, ito yung inaantay nila dahil ito yung pagkakataon talaga na gusto nilang i-open lahat, makapagkumpisal sila, makatanggap ng communion, ng blessing, lahat-lahat. Mm-mm. Kasi during the duration na nabubuhay sila, takot na takot silang lumapit sa simbahan. No, Mm-mm. may ganun akong kwento ng Mm-mm. mga naririnig dahil takot silang pumasok sa simbahan, go to confession, nakakalimutan nilang Mm-mm. kumatanggap ng communion. Minsan inaantay pa nila itong last sacrament na ito, Mm-mm. no? Kaya Mm-mm. minsan nanghihinayang ka talaga doon pa nila na ano, pero somehow consolation din 'yon, no, para sa Mm-mm. kanila, no. So matungo na Mm-mm. tayo sa mga katanungan, no. Okay. Kailan po ba maaaring tumanggap ng sakramento ng pagpapahid or anointing of the sick? Sino sasagot? Sister, siguro gusto mo sagutin? Unang-una, etong sakramento nito, sabi anointing of the sick, para sa may sakit. Mm-hmm. So, napag-usapan natin, marami tayong napag-usapan tungkol dito. So, hindi lang ito para dun sa malapit na talaga na sumakabilang buhay. Pero pwede yung mga malubang karamdaman o yung merong major operation, sabi nga ni Operation. Father Paul kanina, o kung sa palagay ng tao na
makakatulong sa kanya spiritual, no? May karamdaman siya. Not necessarily na malubang-maluba as in mamamatay na, pero yung may mga karamdaman din. Pwede. So, Okay. matatanda na, di ba? Yung Yes, Matatanda yan. na. Mga matatanda na. Oo. Question lang dun sa tanong na yun, no? Ilang beses ba kailangan makatanggap? Walang limit. Mhm. Kailangan ng tao. parang galing Oo. system. So, walang limit. Hindi katulad ng baptism, isang beses lang, di ba? Oo, doon pala siya nanggagaling. Ayan. Okay lang kung maintindihan natin ano may pinanghuhugutan ni Sister. Mas para bang masama ba loob? Limit. Oo. Wala limit yan. Wala naman limit. Pero mas maganda kung once a day. Kasi minsan din. Once a day. Oo, parang kasi minsan kasi. Once a day. Oo, sa mga may parang kumbaga everyday. Everyday Kasi na mga na-anoint mo siya. Kasi sa hospital sister nanggagaling. Okay. Nanggagaling din naman ako sa Nagaling din siya, hospital. nagaling si Father. Hindi, ang inisip ko naman, yung, halimbawa, may sakit lang na, may sakit, halimbawa, ako may sakit. Lagnat lang. Hindi ako once a day na magpapaanoy. Hindi naman ibig sabihin. Hindi. Doon sa Nasa kasi sa ospital, no? Kasi Yeah, minsan okay. minsan oras-oras kasi nagtatawag yung mga nagpapaanoint. Na-anoint na po siya. So mas maganda kung gano'n, yung frequency sa ospital, pwede naman tayo magpa-anoint. Siguro mas maganda everyday din tayo para nakakatanggap din tayo ng banal na komunyon. At least Hmm. ma-sure lang natin na na-anoint siya. At saka Na-anoint. dun sa mga kamag-anak, take note, no? Kasi kapag tayo ay nagparehistro sa simbahan later, tinatanong din yon, no, na nakatanggap po ba siya ng anointing of the sick, ganyan. And kagandahan sa mga Catholic hospitals, lalo dyan sa UST, may chaplain, di ba? Katulad nga si Father Dexter, nagtrabahong chaplain. Talagang they assure na mapupuntahan nila yung mga may request o kaya yung merong talagang may mga serious operation, napupuntahan talaga. Tama. Juan Paolo. Sige, sister. Hindi, meron lang akong naisip, no, na importante kasi kadalasan pagka merong mga anointing of the sick, no, yung last moment na nag-iiyakan ng family. Na-experience nyo yun siguro, fathers, no, yung nakikita nyo. Ngayon, sa akin, I remember ang sabi sa amin ng maestra namin, sabi niya, na dapat hindi natin ipapakita o ipaparinig na naiiyak tayo at nalulungkot. Na hindi ibig sabihin na natutuwa tayo na ay mamamatay na siya. Hindi. Ang ibig sabihin nun is hindi natin ipapakita o ipaparinig na sa ganon yung taong yun ay hindi siya mawawalan ng pag-asa. No? Na parang mas magaang kung sakali mang kukunin na siya ng Panginoon ay magaang, walang pagsisisi, na walang galit, kundi panatag niyang tatanggapin kung dumating na ang kamatayan. So dapat words of encouragement, of love, of care, of forgiveness ang ating iparirinig dun sa may sakit. Guilty ako dyan, sister. Totoo lang. Kasi kwento ko lang, no, maisingit ko lang, one time sinamahan ko yan si Father Paul sa UST Hospital at meron siyang anointing of the sick sa isang may edad na, so hindi na to nag-respond actually, no. Alam mo yung bumabalik sa memory ko yung nangyari sa dad ko, so parang naiiyak ako, not for myself also, but for them, no, na kumbaga yung simpatsya mo din sa kanila, but also parang pinanindigan ko rin na maganda rin tong nangyayari ng ito kasi nagkaroon ng pagkakataon na makatanggap yung tao ng sakramento at may consolation from Christ. Na yun nga, na kahit pa paano may blessing siya bago man siya pumanaw. O sana gumaling din yung tao na iyon. Okay. Yun, susunod tayo na tanong. May bayad po ba ang sakramento ng anointing of the sick? Wala. Parang ako rin si sister kayo ng may limit, wala. Hawa-hawa lang. Diba, wala. O bakit? Kasi lahat naman ng sakramento, wala naman talagang bayad yan. No? Yung iba, may mga donasyon, di ba? May mga nagbibigay ng donasyon. Pero ako, personally, kapag anointing of the sick, talagang kinaklaro ko. No? Kasi kung minsan, sila, magkano po ba? After mo mag-anoint, sabi ko, hindi, wala po. Sabi ko, and basically, ayoko talaga tumanggap. Pero kung minsan insistent sila,
And then I clarify to them, ito po ay donasyon para sa simbahan. No? Kasi parang it's their way of helping the church. No? Hindi yung Yeah. binibili mo yung sakramento, hindi yung binibili mo yung intentions, bagkos ito ay tulong ng isang Katoliko sa simbahan. No? Na ito yung iyong support, no? That you give support for the church. Oo. Pero syempre, isipin mo na lang, ano na, di ba, may sakit na nga yung tao. Yun na nga. Tapos ang laki Diba? ng bayarin sa ospital. Tapos Tapos nagbibigay ka singan pa. pa. Parang idagdag mo na Maging lang. sensitive ka naman doon, hindi ba? Yes, Father Dexter, tsaka kahit sa patay. Ako sa patay talaga, Oo. kung alala ko yan. Ayoko talagang tumanggap, lalo na yung mga nasa street mass natin na nandun na yung patay, nasa bahay na nga lang, may problemang Totoo gastusin yun. nila sa papalibing. In fact, I even suggested, tayo pa ang magbigay ng abuloy sa Nagbibigay. Oo, Pakim-kim. Remember, di ba, may budget tayo sa parish na nagbibigay tayo sa pamilya, lalo na yung mga nangangailangan. Oo. Kasi sila yung mga nangangailangan. Kasi syempre, kung lalo grabe. breadwinner pa yung nandoon, di ba? At saka may na-experience ako dati, Father Dex, baby. Sorry, trigger warning sa ating mga taga-Pikinig. No, pero baby, nasa box na lang siya. So basically you can see na walang pambili ng kabaong, walang pangpalibing, pinapatagal pa nila yung lamay just to get donation, no, to collect mga abuloy dahil wala talagang panggastos. Okay. So it's really a responsibility. Hindi lang siya libre, kundi mismo ang magbigay, no? Magbigay ng kaya nga tinatawag na abuloy, hindi ba? Yes. Doon lang natin napunta na tayo sa patay, Father Dex. Ikaw kasi sabi ka kasi ron. Oo nga sige. Tuloy na natin yung kwento. Okay. Yung hindi po ba nakakahiya na mag-request ng anointing of the sick sa pare, lalo na kung 10 oras po ng gabi? Sa akin, trabaho kasi lalo yung mga chaplain, no? Trabaho natin, no, mga pare na pumunta, no, doon sa, lalo kapag nag-aalangan yung buhay niya, doon natin tinatawag yung pare. Kasi alam naman natin, syempre may sensitivities din naman tayo na tinatawag natin ng pare. Hindi lang natin, kumbaga hindi natin tinatawag ang pare kung kailan natin gusto. Yung pangangailangan din kasi siya. Kasi naalala ko, sister, again, dahil ako chaplain, tinawag ako 2:00 sa madaling araw, 4:00 ng madaling araw, pero kasi trabaho ko rin yun, no? Pagiging chaplain. Hindi ko minamasama yun dahil yun ang trabaho. Yun ang sakramento yan eh. Pero kung tatawagin ka dahil makikipagdaldalan lang sa akin, yun ang hindi naman maganda. O kaya, Father, pwede ka bang magmisa ng 3:00 ng umaga? Siyempre, hindi naman yun. Tsaka, naalala ko sa parish dati, sabi ko, pwede ba tayong mag-adapt ng code? Di ba? May code red, may code blue. Yes. Yan talaga yung naghihingalo na. Yun talaga. Hindi mo pwede naman yun. Kahit anong oras pa yan. No? Ipatawag nyo na yung pare. Pero yung iba kasi, parang they feel like kaya pa namang tumagal. No? Ako kung minsan yun. Pa. So, kaya inaano ko yung gravity nung kondisyon. Kasi they won't call, katulad sabi ko nga kanina, hindi sila tatawag ng pare nang hindi malala. Kung kailang malala, doon na sila magpapatawa. Totoo din naman. Paolo, meron ka pa ba? Follow-up question, paano naman po kung hindi nakahingi agad sa pare ng sakramento? Ano po ang mangyayari? Anong nangyari na doon sa may sakit? Namatay na. Hindi na anoint. So ang tanong, kumbaga anong mangyayari kung namatay na hindi na anointing of the sick? Yun, sister, magandang tanong yun. Yun ang mas magandang tanong. Ano ang mangyayari doon sa may sakit na hindi na anoint at namatay na lang? Unang-una, hindi natin alam kung ano ang nangyayari doon sa kaluluwa ng tao habang siya ay sabi natin naghihingalo o malapit ng mamatay. No? Kasi ako naniniwala ako sa awa at grasya ng Diyos. Na kahit na sabihin na natin na gaano kasama ng tao, pero merong bibigyan ng Diyos ang tao ng pagkakataon na bumalik sa Kanya para humingi ng kapatawaran at awa na mula sa Diyos. So hindi natin alam kung ano ang nangyayari dun sa kaluluwa ng tao during the time. So nagtitiwala tayo sa awa at grasya ng Diyos na kahit na hindi siya nabigyan ng huling sakramento
ng pagpapahid ng langis ay pinatawad siya ng Diyos as long as yung taong yon ay open para humingi ng pagpapatawad sa Diyos. Oo, kasi dun makikita natin sa rito o ritual ng funeral din ano na patawarin mo nawa ang kanyang mga kasalanan sa nung siya ay nabubuhay no. Pero yun lang ang pwede nating magawa no. Hindi na natin siya po pwedeng gawaran ng pangungumpisal no. Hindi Yeah. po pwede nating o pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan nung ikaw ay nabubuhay. Hindi na po pwede yon. So ang sinasabi natin, umaasa tayo doon sa mercy, no? Awa. Sa awa ng Diyos na alam naman natin na mapagpatawad ng Diyos, maawain ng Diyos, pero hindi na tayo po pwedeng sabihin nating pinapatawad siya ng simbahan na aktibo, no? Kasi doon lang tayo ang sakramento, sabi nga ni Father Paul, ang sakramento ay sakramento para sa mga buhay, hindi sa mga patay. Pero hindi ibig sabihin doon hindi na natin pwede siya ipagdasal, no? Pinagdarasal Yes. pa rin natin itong mga tao, bagamat sila ay hindi nakatanggap ng sakramento, ay pinagdarasal pa rin natin na sila ay nawa ay at awa na ating Panginoon, sila ay mapapatawad pa rin sa kanilang mga kasalanan at sila ay makakapasok pa rin sa langit. Yeah. Okay, susunod na tanong. May kaanak po akong may malubhang sakit pero ayaw niyang pag-usapan ang kamatayan o ang sakramento. Paano ko kaya siya makikikayat nang hindi siya matatakot? Oh, Father Paul. Well, I think no kailangan talagang harapin ang realidad. Di ba? Straight to the Kumbaga, point. lang naman talaga. Kasi noon siguro parang tabu yung pag-usapan yung kamatayan, no? Pero ngayon, nakakatuwa kasi mas marami na yung mga they're already availing funeral plans, di ba? Yeah. Sila pinaprepare nila Oo. yung isusuot nila. Mm-mm. Kasi ayaw lang masyado maging alalahanin sila sa pamilya nila. And for practical reason na baka mangyari yung hindi mo inaasahan, wala kang pambili ng kaba, di ba? Wala kang sementeryo, di ba? So, Mm-mm. basically, they are already preparing for that para at least pag dumating yung pagkakataon, handa sila. So, well, pwede naman niyang i-explain doon sa kanyang kamag-anak. Of course, hindi naman yung mawawala ng pag-asa yung kamag-anak. Pero basically, kung ayaw talaga, hindi natin pwedeng pilitin. No? Pero Father, you try to show her the reality, no? At saka yung hindi naman masama kung maghahanda ka, no? And ito sinasabi ko on the practical side. Now, you translate that into the spiritual side naman, which is ito nga, tumanggap ng sakramento, magkumpisal, 'di ba? Walang masama kung magsimba ka na, no? Lalo na kung na bibilang na ang araw mo. Para ano na, no? Magpakabait ka na. pero Sister. hindi, idadagdag ko lang yung sinabi ni Father. Kasi merong sa psychology kasi, merong 5 stages of dying, di ba, Father? Yung una doon, yung denial, hanggang sa makarating ka dun sa acceptance. Oo. May So, dagdag ko lang base sa personal kong experience, no. Siguro ano ko na share ko na sa tatay ko na hindi talaga mahilig mangumpisal, no. Nung time po kasi na yun nga he's going there, talagang pinipilit namin siya na tumanggap na ng so maayaw-ayaw talaga siya. So I mean understandable naman na takot siya and all. Pero what I did is tinawag ko po yung kabatch kong pare. Pinapunta ko siya rin sa bahay at pinaakyat ko dun sa taas. I mean, hinayaan ko nilang silang dalawang mag-usap doon. Then later on, pagkababa naman ng kaibigan ko, okay naman yung mukha ng kaibigan kong pare. Feeling ko naging successful naman kasi may mga bagay kasi na tayo mismong pamilya, hindi natin ma-explain na maayos doon sa tao kasi either nahihiya tayo o natatakot tayo pero may ibang tao na mas marunong na baka maaring makatulong, Ma-convince. ma-convince. Yes. Patawag niyo lang yung pare. Naalala ko yung uncle ko, yung nakapunta si Pao doon. Naalala mo yun, di ba? Yun talaga parang ayaw niya nung mga ganyan. Tsaka isa siya sa mga parang yung mapamahiin din na kapag mamatay na. Pero natuwa ako nung, sabi ko lang, magdadala tayo ng prutas. Yun lang. No? And then natuwa ko kasi siya mismo nagsabi, Father, i-bless mo ko. So although blessing yung hinihingi, isinabay ko na yung anointing of the sick. Hindi rin naman nila alam. Sabi mo na lang, i-bless mo na lang. Yes. So, ito, uncle, ganitong gagawin natin, ganon. So, natuwa naman, nag-communion siya.
nasabi niya, hindi na siya nagko-communion. Pero at that time, nag-communion siya. So, yung nakakatuwa, mayroon din mga success stories. Oh, pero kasi ngayon, Father, dati kasi again yung dahil ano siya, viaticum, no, para extreme unction yung Extreme tawag. option. Pero alam nyo ngayon, mas katanggap-tanggap sa mga kabataan ngayon sa Gen Zs, no, sa mga Gen Alpha na tinatanggap na nila yung mga insurance, no? Mm-mm. Tinatanggap Yes. kasi dati kasi parang takot at takot. Yeah. Pero ngayon mas tanggap ng mga tao ngayon na paghandaan mo ang kamatayan mo dahil lahat tayo mamamatay kumbaga. Ang dapat alam mo na, yun ba, mga insurance nga, dapat alam mo na kung minsan nga pinaghahandaan nga nila kung saan sila ililibing eh. Kung saan ang Gusto nilang kanilang, makita kung saan. kung saan, no? Siyempre hindi naman magarbo pero alam mo kung nasaan, kung saan ka ihimlay. At saka makikita mo na tayong lahat papatungo doon na wala tayong ititira din dito sa langit at Tama. magandang realization din yon na hindi mo kailangan na magtago ng ganitong karaming salapi o ng material na bagay. At makikita mo ang realidad ng buhay, hindi ba? Kasi ngayon nakikita nila na at least ngayon sa mga Gen Zs, mga Gen Alphas, nakikita na nila yung realidad ng buhay. Hindi sila takot sa realidad ng buhay na mahirap, alam nila, pero ito yung kararatan nila. Ito pa rin, kaya kailangan nilang paghandaan. Actually, Father, yung Yes. iba nga, sinasabi nila na para yung family ko, hindi na mamomroblema kung Tama. sakaling may Yes. mangyari. Kaya bumibili na sila ng plan, bumibili Mm-mm. na sila ng lupa sa sementeryo, ganyan. Mm-mm. Para Mm-mm. hindi na, kung Yung sakaling mawala siya, wala nang hindi problema yung family. kumbaga hindi po problemahin nung iiwan nila no Yes. na kung hindi nila po problemahin pa kung saan man sila kasi mahal din ha sister Yes. brother Yes, at no saka Mahal. mahal pwede din. naman siyang i-transfer, no? Hindi naman ako nagpo-promote ng mga funeral. Pero kung minsan, 'di ba, pag may naunang Yeah, namatay yeah, sa yeah. pamilya, pwede mong ipagamit yung Oo. plan mo, 'di ba? Yes. Pero sa Oo. totoo, mahal po Practically, pag hindi siya sayang. Ano mahal po pa? pag Meron pa dagdag kailangan. Oo, ikuha na ninyo lahat. Habang buhay pa. Bakit Habang napunta buhay ulit pa. bakit lagi tayo Sa pupunta kamatayan doon na na naman. Ano yung kamatayan kwento na si... oo sa may sakit lang tayo Okay, Juan Paulo Meron apat pa na lang nung po na pa. katanungan, no? Paano po kung ang may sakit ay walang malay na o hindi na makapagsalita, dapat pa rin ba siyang bigyan ng anointing of the sick? basta't siya ay buhay. Oo. Yes. Yun ang Basta Naririnig kondisyon. pa nila. condition lang naman yan. Oo. Sige, Father Oo, Paul. kung minsan kasi naririnig pa rin nila yon. No, I think Mm. yeah, isa yan sa mga senses na huling nawawala, Willing. di ba, yung Ay. hearing. Oo, Kaya totoo yan. ano pa yan, pwede pa yan. Mm. Parang iba yung pagkakasabi mo doon. Mahahabol pa yan. Para patungo na naman tayo doon sa Oo, doon na naman. ano. So, hanggat sa buhay pa yung tao, pwede pa rin nating Yes. bigyan ng Okay. sakramento. Susunod. Ito po, ano po ang pinaka hindi ninyo makakalimutang karanasan sa pag-anoint? Sa Ako, inyong mga siguro. fathers. Oo, yung sa akin kasi Meron po. Sige. meron ka rin. Hindi, Kasi ikaw sa akin, muna. yung nga, yung hindi ko makakalimutan nga yung sini-CPR. Kasi, at saka Ah. ang tagal ko kasi din naghihintay kung kailan ako papasok kasi hindi ko mo po pwedeng istorbohin yung mga Ayun. Verify. doktor, yung mga nurses doon. Hinihintay mo. Kaya pero ang hirap sa kalooban na papasok ka doon tapos umiiyak yung, 'di ba? Pag may umiiyak na Family. kamag-anak, ganyan ganyan tapos pupunta ka doon, hindi mo alam kung maganda yung pakikitungo sa iyo ng pamilya dahil andyan ka na sabihin parang ito na yung huling yugto ng buhay nung kanilang mga kamag-anak or gagawin mo pa rin yung trabaho mo dahil ikaw yung pare. Masakit, mabigat sa akin pero kailangan kong gawin, no? Na kailangan kong i-anoint yung may sakit na iyon dahil yun ang pinakahuling rito na pwede nating maibigay bilang simbahan. Yun siguro yung naalala ko lagi, no? At pinagdasal ko din naman yun bago siya na at saka isa pa meron pa ako doon sa emergency din na nakakatakot din pala na ito papunta na naman tayo doon pero hindi ba kasi parang naghihingalo dahil sorry baka ma-trigger kasi nagduguan Trigger din kasi warning. trigger warning
medyo may dugo-dugo na ganyan. Eh, medyo, nakakatakot din lalo sa mga pari na takot din sa dugo, no? Eh, i-anoint mo yun, no? I-anoint mo yung tao. Eh, parang medyo traumatic din on the part of the priest. Kasi yung iba hindi pa sanay sa ganun. Lalo, bagong pari pa ako noon na hindi ko pa nakikita yung mga ganyan. Pero ngayon sanay na ako. No, parang kapag na-experience mo yun, eh nagiging kaparte ka nung ano na yun, yung Yes. traumatic experience na yun. Father Paul, ikaw? Ako yung sa akin copy-paste lang kay Father Dex, no? Yun din, no? Yung nandun sa emergency, hindi siya emergency room, ICU. So, Ah, kasabayan mo yung mga doktor na nagpapabuhay, nire-revive. Kaya simula nun after that, lagi akong nagsasabi, tapos na ba yung mga doktor? Kasi ayokong Oo. sasabay papasok. ako, parang, excuse me kang ganyan, na hindi mo Ah, alam, binubuhay Mm. nga nila, eh, wag kang istorbo. Oo. Parang gano'n. So, di ba? So, basically, pero since pinatawag ako noon dahil, nahuminto silang lahat, tapos nung mm, nagdasal naman lahat. Oo. Pero pag alis ko, tumuloy na naman Tuloy sila na. sa pagre-revive. Pag alis ko, actually, mga after 5 minutes, namatay din. ah, Pero yun nga, at least, no? And then yung at least family, yung nahabol. sinasabi ni Father Dex, totoo yun, yung parang, ay, Father, parang hindi mo alam kung ano Mm. reaksyon nila. Yung parang, tatanggapin ba nila ako? Baka palayasin ako dito. Mm. Pero yun, itong family umiiyak, and then they really requested for a priest. Yun, klaro Mm. yun na silang nag-request, okay, pupunta ako. Pero yung, excuse me ako, hindi ka magbo-volunteer, di ba? Mm. Kumbaga, oo, dapat alam ng O pamilya. minsan kasi iniisip nila angel of death. Di ba? Yun nga, So parang, parang naku, pag Father, wag dumadaan ka. na yung paring ganun, naku, yan na Hin- yung angel of death, tinatawag ka Oo. na. Ano, parang, Hindi Pero mas angel maganda of yung peace, Manunundo na Father, po. ah. angel, angel angel of of death. peace watch over us, naging angel of death. Yung family mismo nagpatawag, kaya kampante Oo. ako noon. Kampante rin. Okay, last Naku, na anong oras na katanungan. ba? Baka ilang minutes na lang. Last na lang po. Father Last and na. sister, minsan kami po mismong tagapag-alaga ay pagod na. Minsan nauubos ang Mm. pasensya at nawawala na ng pag-asa. May biyaya pa rin po ba ang sakramento para sa mga nag-aalaga? Yun, sister. Hindi siya yung tumatanggap ng sakramento. Pero the mere fact na naandyan ka para magtiyagang mag-alaga at mag-alaga, to be with the person na may sakit o lalo-lalo na yung malapit na mamatay ay isang grasya sa parte nung may sakit at saka grasya din para dun sa taong nag-aalaga na nabibigyan ng pagkakataon na magbigay serbisyo dun sa kanyang kung mahal niya sa buhay yon. Mm, mm. Yes. Saka makita din niya na sa simbahan pa rin tayo, no? Binyagan pa rin tayo na yung biyaya na ibinibigay nung pare doon sa may sakit ay ganoon din binibigyan din kasi ang dapat tignan natin yung bawat panalangin natin ay hindi lang personal na panalangin, no? Ito ay panalangin ng buong simbahan, no? Diba? Buong simbahan. Kapag tayo nananalangin, hindi lang to personal na tayo nananalangin diretso sa Panginoon, pero tayo nananalangin bilang isang simbahan. Sinasamahan natin yung pari na nagdadasal doon sa may sakit dahil tayo, sabi nga nila, ang lahat tayo ay pari, no? Lahat tayo pari. Meron tayong kakayanan na ipagdasal ang bawat isa, Mm. no? Meron pa? Yun lang po ang mga Yun lang. katanungan Siguro pumasok sa ating ngayon. darating tayo ngayon sa ating huling yugto rin, ano? Lahat ng Pero Yugto. susundan Parang pa. parte ng katapusan ating natin. ano, Programa. parte ng ating programa, no? Ang ating mensahe sa ating mga kalakbay at ang letter K no, na umpisa ng ating salita. Siguro nahin natin Juan Paulo. Okay, ang aking napiling keyword ay konsolasyon, no? Mhm. Bagamat madalas kinakatakutan ng kamatayan, ang sakramento ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang susunod na yugto ng ating buhay at pag-asa na dahil sa sakramentong ito, alam natin may kasama tayo, kundi ang Diyos. Yun, salamat Juan Paulo. Sister, Sa akin susunod naman, isa. kalinga, Mhm. nakita natin na malaking bagay yon na makakapagbigay sa atin ng lakas sa may sakit na ang simbahan ay laging mapag-aruga. Ang pag-aruga. So, Father Paul.
O naman, ang aking keyword ay kahandaan. Mhm. Inihahanda ng sakramento ang tao na harapin ang kagalingan o ang posibleng paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Ayan. Ako naman, kasama. Kasama dahil tayo ay magkakasama kay Kristo na bilang isang simbahan mula sa panahon na tayo bininyagan, mula nung panahon tayo ay humingi ng kapatawaran kumpisal, sa pagtanggap sa Panginoon sa Eukaristiya. Ngayon, kasama pa rin natin ang simbahan, kasama natin lahat, no, ng simbahan hanggang sa huling yugto ng ating buhay. So Yeah. maraming salamat sa atin, no, Juan Paulo, Sister Marisa, Father Paul, Thank at you. maraming salamat Thank at you. magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapan. Usapang Usapang Gay. Yay! Bye-bye!